Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang I Am T-Rex. Halina't simulan na natin. 65 milyong taon na ang nakalilipas, noong panahong Cretaceous, ang lahat ng kontinente sa planetang Earth ay pinamumunuan ng napakalalaking nilalang na reptilya. Kabilang sa kanila si Logan, isang T-Rex na kilala bilang hari ng Green Valley. Isang araw, sinimulan niya ang isang misyon upang turuan ang kanyang anak na si Jared kung paano manghuli. Ang pinakamalaking pangarap ni Jared ay balang araw maging kasing lakas at kasing tapang ng kanyang ama, ngunit natatakot siya na baka hindi niya kayanin ang ganoong responsibilidad. Habang naglalakad sila sa kagubatan, napansin ni Logan ang presensya ng isang banta at sinubukang paalisan ang mga kalaban sa pamamagitan ng isang malakas na ungol. Bigla niyang narinig ang mga sigaw at tumakbo patungo roon, napagtantong may isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Ilang kilometro ang layo, isang grupo ng mga velociraptor ang katatapos lamang pumatay ng isang malaking brachiosaurus. Pinalibutan ng grupo ang mga anak nito at binalak na lamunin ang mga ito dahil mas malambot at mas masarap ang kanilang laman kaysa sa ina. Ngunit nang paabutan na sana ni Dan ang isa sa mga maliit, biglang lumitaw si Logan at itinapon ito palayo. Bilang hari ng lugar, naramdaman ng T-Rex na obligasyon niyang protektahan ang mahihina at tiyaking nasusunod ang ilang alituntunin upang mapanatili ang kapayapaan. Kaya hinarap niya ang mga duwag na nagbabalak lamunin ang mga bata at sinubukang itaboy sila palabas ng lambak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Fang, ang leader ng grupo, at hinamon siya sa isang duelo. Gayunman, natakot si Stan na lumaban at nagawang kumbansihin si Logan na umatras, upang magkaroon siya ng pagkakataong iligaw at patibungin ang hari kapag hindi ito handa. Sa pangakong igagalang ni Fang at ng kanyang mga kasama ang mga patakaran, umalis ang T-Rex, kasama si Jared. Nagtaka ang batang dinosaur kung bakit hindi inatake ng kanyang ama ang mga rebelde. Ipinaliwanag ni Logan na hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa karahasan. Para sa kanya, ang isang tunay na hari ay marunong magpakita ng awa at hindi pinangungunahan ng galit. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Logan sa kaibigang si Ben, may napansing butiki si Jared na naglalakad sa damuhan at sinubukan niya itong habulin. Umakyat siya sa isang puno ngunit nahulog, at kahit nasaktan ay patuloy pa rin siyang sumubok. Sa kanyang pagpupumilit, naipit ang kanyang ulo sa isang puno at habang sinusubukang makawala ay nahulog siya mula sa isang bundok at napadpad sa isang pugad ng dinosaur. Habang papalapit siya sa mga itlog, biglang lumitaw ang inang dinosaur at inatake siya. Tumakbo pabalik si Jared upang humingi ng tulong sa kanyang ama, at nang marinig ni Logan ang sigaw ng kanyang anak ay agad siyang sumugod. Malapit nang mapatay si Jared nang dumating si Logan at pabagsakin ang dinosaur, na inakusahan sila bilang bahagi ng grupong magnanakaw na nagnanakaw ng kanyang mga itlog. Ikinatwira ni Logan na wala silang kinuhang itlog, at ipinaliwanag ng inang dinosaur na inatake siya ng isang T-Rex habang sinusubukang pigilan ang tatlong velociraptor na kumuha ng kanyang mga itlog. Dahil dito, napagtanto ni Jared na ang grupo ni Fang ang may kagagawa ng krimen. Nangako si Logan na hahanapin niya ang mga ito upang hindi na ito maulit. Hindi pa rin lubos na naniniwala ang inang dinosaur, kaya umalis siya, at sinimulan ni Logan ang kanyang paghahanap. Samantala, patuloy na tinatakot ni Fang at ng kanyang grupo ang mga naninirahan sa lambak at muntik nang makahuli ng panibagong biktima nang lumitaw ang hari at inatake ang kanyang kaaway. Kinwestiyon ni Dan ang pamumuno ni Logan at iminungkahi ang isang laban sa pagitan ng dalawang tyrannosaur upang magpasya kung sino ang mamumuno sa Green Valley. Samantala, muling nakita ni Jared ang butiki at ipinagpatuloy ang kanyang misyon na hulihin ito. Sa wakas ay nahuli niya ito, ngunit narinig niya ang ungol ng kanyang ama at agad na napagtantong nasa panganib ito. Kaagad siyang tumakbo upang hanapin si Logan. Sinubukan ni Logan na bumawi sa disbentahang kanyang kinahaharap sa labanan, ngunit nang makitang natatalo ang kanilang leader, nakialam ang mga velociraptor at inatake ang hari. Determinado si Logan na ipagtanggol ang kanyang posisyon bilang pinuno at nagawa niyang talunin ang mga ito. Ngunit nang dumating si Jared sa lugar ng labanan, nakita niya si Fang na itinulak ang kanyang ama mula sa bangin. Nang mapansin ng mga velociraptor ang batang dinosaur, sinimulan nilang habulin siya. Nagpasya si Ben na mamagitan at nagawang iligtas ang maliit. Ngunit habang tinatakas niya ito ay inatake siya ng isa pang pterosaur at aksidenteng nahulog ang bata sa gitna ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Jared at desperadong hinanap ang kanyang ama. Biglang lumitaw si Dan at hinabol siya. Sa kanyang pagtakas, isang ibon ang lumapit kay Jared at sinenyasan siyang sumunod.
Inakay siya ng ibon sa isang daang hindi alam ng Velociraptor, dahilan upang ma-accident ang humahabol sa kanya. Nang sila ay nasa ligtas na lugar, nagpakilala ang ibon bilang si Kai. Napansin nitong gutom si Jared kaya dinala niya ito sa isang lugar na maraming pagkain. Ang problema, hindi sanay ang T-Rex na kumain ng prutas, kaya muli niyang hinabol ang isang maliit na reptilya. Napagod sa pangangaso, sumuko siya at nagtungo sa ilog upang magpalamig. Doon ay sinubukan niyang manghuli ng isda ngunit nabigo muli. Wala na siyang magawa kundi kumain ng mga kabuting nakita niya sa gubat, ngunit nagkasakit siya matapos ang unang kagat at nawalan ng malay ng ilang oras. Pagkagising niya, naroon si Kai na may dalang mga ubas. Sa halip na kainin ang prutas, naamoy ni Jared ang sariwang karne at sinuwerte siyang makahanap ng patay na dinosaur sa malapit. Habang kumakain, nahuli siya ng isang malaking carnivore na inakusahan siyang nagnanakaw ng pagkain. Inutusan siya nitong umalis, kaya napilitan si Jared na tumakas upang hindi maging susunod na biktima. Lumipas ang ilang araw at nagpasya si Jared na sundan si Lucas sa pag-asang makakakain siya ng tira mula sa pangangaso nito. Ngunit nilalamon ni Lucas ang buong huli at walang natitira para sa bata. Isang araw, nang mapansin ni Lucas na halos mamatay na sa gutom si Jared, pinayagan niya itong lumapit at nagbahagi ng pagkain. Sa paglipas ng mga araw, nagpasya ang carnivore na turuan ng bata kung paano manghuli. Gayunman, clumsy si Jared at natatakot ang mga huli. Dahil sa galit, inutusan siya ni Lucas na lumayo at magpasya na maghanap ng sariling pagkain. Sinubukan ni Jared ang kanyang swerte ngunit inatake siya at napilitang tumakas. Bumalik siyang bigo kay Lucas, at pumayag itong sanayin siyang muli, lalo na nang malaman nitong anak siya ng hari ng Green Valley. Sa simula, kinailangan ni Jared na sanayin ang kanyang liksi at reflexes dahil hindi niya man lang maiwasan ang isang simpleng bato. Sinubukan niyang umakyat sa bato ngunit nabigo rin at nasaktan. Humanga siya nang makita niyang kayang pabagsakin ni Lucas ang isang puno gamit lamang ang buntot, kaya sinubukan niya ring gawin iyon. Ngunit kahit ang pinakamaliit na puno ay hindi niya napabagsak at nasugatan pa siya. Sa tulong ng mga payo ng kanyang mentor, unti-unti siyang gumaling at umunlad. Isang gabi, umakyat silang dalawa sa isang mataas na burol. Habang umaakyat, nadulas si Jared at muntik nang mahulog sa bangin, ngunit nagamit niya ang kanyang mga kuko upang pigilan ang pagbagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, narating din niya ang tuktok at nasal ayan ang pagsikat ng araw. Ramdam niya na sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos magpahinga, bumalik siya sa pagsasanay at araw-araw na isinagawa ang mga ehersisyong itinuro ni Lucas. Sa paglipas ng mga linggo, nakita ni Jared ang unang bunga ng kanyang pagsisikap at nagawa na niyang pabagsakin ang isang puno mag-isa. Mas naging kumpiyansa siya sa pangangaso at muling nakasalubong ang mga Velociraptor mula sa grupo ni Fang na pumapalibot sa isa na namang batang dinosaur. Dahil sa bug zone ng damdamin, hinarap ni Jared ang mga ito. Nang makita ni Kai na nasa panganib ang bata, tumakbo siya upang tawagin si Lucas at humingi ng tulong. Habang papalapit ang carnivore, kinailangan ni Jared na harapin ang mga halimaw mag-isa, umiiwas lamang sa mga atake at bumibili ng oras hanggang sa dumating ang kanyang tagapagtanggol. Nang dumating si Lucas sa lugar, sinubukan ng mga Velociraptor na tumakas. Ngunit nagawa pa rin niyang mahuli ang mga ito gamit ang kanyang buntot at matutulis ng ngipin upang itapon sila palayo kay Jared. Pagkatapos ng pag-atake, tinakot sila ng carnivore sa pamamagitan ng malakas nitong ungol at pinayagan silang makatakas. Matapos mapalayas ang grupo, sinubukan ni Lucas na kainin ang batang Brachiosaurus ngunit hindi ito pinayagan ng munting T-Rex. Dahil sa kilos na ito, nagalit ang kanyang mentor at inutusan ang dalawang bata na umalis, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinagbawal kay Jared ang bumalik. Habang naglalakad sila sa kagubatan, nagpakilala si Lex at nagpasalamat sa kanyang bagong kaibigan sa tulong nito. Napansin ni Jared na gutom ang batang dinosaur kaya dinala niya ito upang kumain ng prutas at tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Lex na taon-taon ay lumilipat ang kanilang kawan at sa kanilang paglalakbay ay nahiwalay siya sa kanyang ina. Di naglaon, napaligiran siya ng mga Velociraptor at hindi na nakabalik sa kanyang pamilya. Gayunman, naniniwala si Lex na kung susundan niya ang North Star ay muli niyang mahahanap ang kanyang pamilya, kaya nagpasya si Jared na samahan siya sa paglalakbay. Kinabukasan, matapos ang mahabang paglalakad, natagpuan nila ang kawan ng mga Brachiosaurus. Ngunit ilang sandali bago muling makapiling ni Lex ang kanyang ina, biglang lumitaw si Dan at sa tulong ng kanyang mga kasama ay napaligiran ang mga bata. Nang mapagtanto ni Jared na sila ay nasukol,
Sinubukan niyang ilihis ang atensyon ng mga mangangaso habang hinahanap ni Lex ang kanyang ina. Sa pagtakas, napatumba si Jared ni Dan at nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, inakit si Lucas papunta sa lugar sa pamamagitan ng panlilinlang at sinabing nabihag si Jared. Nang dumating si Lucas sa bangin, nagsimulang maghagis ng mga bato ang mga Velociraptor patungo kay Jared. Sinubukan ni Lucas na gisingin siya ngunit hindi niya namalayan na ito ay isang bitag. Maraming bato ang ibinagsak upang durugan siya. Sinubukan ni Lucas na itaboy ang mga bato habang tinatawag si Jared, ngunit hindi pa rin ito nagigising at tuluyang nabaon si Lucas sa ilalim ng mga bato. Matapos mapalayas ang kanilang mga kaaway, umalis ang tatlo at agad na bumangon si Jared. Nakita niya ang kanyang mentor at nagawang gisingin ito. Kahit mahina pa, tumayo si Lucas at kinailangang humanap ng paraan upang maalis ang mga batong humaharang sa kanila sa bangin. Matapos ang ilang pagsubok, sumuko sila sa pakikipaglaban. Di nagtagal, narinig ni Jared ang boses ni Lex. Sa tulong ng kanyang ina, nailigtas ni Lex ang kanyang kaibigan. Inanyayahan ni Lucas si Jared na sumama muli sa kanya, ngunit matapos magpaalam, sinamahan ni Jared ang kanyang tagapangalaga pauwi dahil sugatan ito sa labanan. Mula noon, sinimulan ni Lucas na sanayin si Jared upang matalo si Fang, dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi niya ito kayang talunin. Makalipas ang ilang buwan, lumaki si Jared at unti-unti nang nagiging kahawig ng kanyang ama. Sa wakas, matapos ang masusing pagsasanay araw-araw, nagawa ng T-Rex na talunin ang kanyang guro at naramdaman niyang handa na siyang tahakin ang sarili niyang landas. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumibe ang pagkakaibigan nila ni Kai at naging matalik silang magkasama. Isang araw, habang naglalakad sa gubat, napansin ng tukan ang isang labanan sa malapit kaya nagpa siya si Jared na tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang Carnotaur na sumusubok hulihin ang isang Triceratops at napansin niyang kahawig ng mga galaw nito ang mga itinuro sa kanya ni Lucas. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Jared ang Carnotaur at tinanong kung kilala nito si Lucas. Ibinunyag ng Carnotaur na matagal na niyang hinahanap ang kanyang kaibigan. Ayon sa kanya, si Lucas ang panganay na anak ng hari ng Dragon Valley, at nang mamatay ang kanilang ama ay siya ang kinilalang tagapagmana ng trono. Ngunit pinangarap ng kanyang nakababatang kapatid na Mamuno, kaya isinuko ni Lucas ang trono upang mapunta ito kay Leon. Pagkatapos noon ay umalis siya sa lambak at hindi na muling nakita. Masayang nalaman ni Rowan na buhay pa ang kanyang kaibigan at hiniling kay Jared na dalhin siya rito. Nang matagpuan nila si Lucas, ibinunyag ni Rowan na nasa panganib ang Dragon Valley. Sinabi niya na sinalakay ni Crew ang kaharian at pinatalsik ang pamumuno ni Leon. Sa kabila ng pag-aalala, tumanggi si Lucas na tumulong. Ngunit ng gabing iyon, kinausap siya ni Jared at nagawang baguhin ang kanyang isip. Pagdating nila sa Dragon Valley, napaligiran sila ng maraming Carnotaur at sinalubong sila ni Crew. Inanyayahan nito si Lucas na dumalo sa kanyang koronasyon kinabukasan at binigyan siya ng pagkakataong humarap sa isang duelo upang malaman kung sino ang karapat-dapat na maging hari. Nangako si Crew na ililigtas si Leon kung mananalo si Lucas. Tinanggap niya ang hamon at napagkasundo ang sisimulan ang laban sa pagsikat ng araw. Sa gabi bago ang laban, ginasing ni Rowan si Lucas at hiniling na sumama siya, ngunit kalaunan ay inamin nitong siya ay inutusan lamang upang ilayo si Lucas sa lambak upang hindi ito makarating sa duelo. Kinabukasan, nang hindi dumating si Lucas, idineklara ni Crew ang sarili bilang bagong hari. Ngunit tinutulan ito ni Jared at hinamon si Crew sa isang duelo para sa trono. Matapos ang matinding labanan at sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagtagumpay si Lucas at pinalaya si Crew. Nagpasya siyang tulungan ng kanyang kapatid na ibalik ang dangal ng kanilang kaharian. Samantala, bumalik si Jared sa Green Valley upang harapin si Fang. Matapos ang huling labanan, tinalo ni Jared ang kanyang mga kaaway at tuluyang itinatag ang kanyang sarili bilang bagong hari ng Green Valley.